Ephesians chapter 4 verse 15 JMNT, but continuously being real and true, living in accord with reality and the facts, holding to, speaking, pursuing, and walking in truth, truthing it within and in union with love, we can grow up, enlarge, increase into Him. The all which is the head, Christ, oikousi, and we would in love make all things grow up into Him who is the head and source, the Anointed One. Ephesians chapter 4 verse 14 presented the negative side of what a church should be. Now verse 15 sets forth the positive side of helping people to grow. Instead of falling for false teaching, the church should be truth-oriented in the context of love. Verse 15 is a description of what it means to be mature. Brother June Makapobri addresses spiritual maturity in relation to mystical union in today's message. Does clinging to God help us become more mature spiritually? Which commandment is the greatest? Why is loving Jesus so important for our spiritual development? What should believers do in the world of deception? And a testimonial on Dr. David Yonggi Cho's conversion. The church that lacks solid Bible teaching will move into distortion, either theologically or methodologically. In God's economy, truth always comes first. Christian worldview moves along doctrinal lines. Truthing involves assessing the facts and considering what is real. It is the opposite of illusion. There is a need to join consistently both truth and relational faithfulness. Today's church has a permissive attitude toward every wind of doctrine. Instead of steeping itself in Bible exposition, the church prefers the trite, the superficial, and non-substantive productions. Our goal is to grow and become more like Christ, who is the head of the body, the church. By speaking truth in love, we contribute to our own spiritual growth and the growth of the entire community of believers. Remember, it's about balancing truth and love as we strive for maturity in our faith journey. Padayon kita nga nagatuon sa mystical union. Kag siguro, amo na ning balunon tas kamatayon Palakpakan na to na Ginoo siya. For so many years, nagapangamuyo ko sa Ginoo. Paano nga ma-incorporate, ma-attach kita sa gitawag divine principle nga hindi kita makabuhi sa Ginoo. Kag nagapasalamat ko nga sa madugay nga pagpangamuyo, ang Ginoo yan nagbukas sa isa kanubo nga seksyon kag parte sa systematic theology nga diin ang sabat gali sa tanan naton nga pagkinahanglan amugid ang pagtapik sa gihatag sa amay sa aton nga amo ang iya bugto nga anak. Palakpakan nato na Ginoo. Tungod kay siling pa ni Apostol Paul, repeat after me, I am complete in Christ. If you are in Christ, if you attach to the personality of the Son of God, kumplituhon kaniya. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang imo pagkinahanglan, hindi magsugod sa physical. When you have an attachment to the personality of the Son of God, just remember, brothers and sisters, hindi magsugod ang blessing mo sa gitawag ya material. Nga, kung magsugod ang blessing mo sa material, posible nga hindi pagkakalambot sa tunga-tunga, mahunla ka na. Tungo kay ang material nga magbutang,
nga uyatan sa tao, duna na ni nga mo producer sing gitawag bugal, mo producer sing kadalok, because man naturally has no satisfaction. Kung natagan nimo ang tao sing gitawag isa kagatos, mangandoy na sa sing isa kalibo. Kung makaangkon na sa sing isa kalibo, mangandoy na sa sing pila kalibo. Kag kung mahatagan mo pila kalibo, mangandoy na sa sing milyon. Kag kung hatagan na sa milyon, mangandoy na sa bilyon. Kag kung mahimo pa, kung buhi pa siya, gusto pa siya kwadrilyon. Pero kung magsugod sa spiritual, ang imo gitawag kadalagan, imo makita may regulating force. May puwersa nga nag-regulate. Nga, ang naghatag sa imo, hindi na magbuhi sa imo, muupod na sa imo, idukahon kaniya, nga hindi ang ihatag, mangin kabugatan, kagkalaglagan sa imo kabuhi. Palagpakan na ito na gina. Amo na nga ako nagapati, 101%, nga diin, ang pinakatakom nga topic, nga diin, aton gidiscuss, sukad sa pagtukod sa sini nga gitawag fellowship. Ako nagapati, kag amo na ni, nga din, even myself, balunon ko sa kamatayon ang pagtapik sa Ginoo nga aton giatagan. Makadto kita sa division. Imo makita speaking the truth but continuously being real and true. Imo makita kung ara ka sa kamatuoran, waay kaga maskara. Amo na nga, abi mo lang sa transformational nga aspect, imo makita iya, believe ko sa tao nga diin, ang ara sa iya, ining imo makita hindi piki. Believe ko sa tao nga diin, kung maakig siya, maakigid siya. Kung maghibi siya, maghibigid siya. That is the quality of being real. Kay kung ara na niya, mahapos ka, bayluhon sa Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo. Because truth, imo makita, real and true. Living in accord with reality and the facts. Kung ara ganing ka matuuran, nagakabuhi ka, living in accord with reality and the facts. Hindi ka gusto sa binutig. Kagdayon imo makita, holding to speaking, pursuing, and walking in truth. Within and in union with love, we can grow up. Increase, enlarge into Him, the always the head, Christ. Palagpakan na ito ng Ginoo. Ito says, nga imo makita iya, speaking the truth, holding the truth. Whatever ano ang matabo, giuyatan nimo ang kamatuoran. Hindi nimo kung si Kristo ang kamatuoran, waay nimo siya gikahuya. Palagpakan na ito na Ginoo. Kung si Kristo ang amo ang kamatuoran, gisunod mo siya. Ano ang gitog sirkumstansya nga maglambot sa imo kabuhi? Dayon ikatatlo, opposed to error or deceit. Hindi ka gusto sa sala kag deceit. Anong deceit? Ano ni? Ang word nga deceit, daya, switik. Gitawag double cross. Mahibalaan mo na nga deceitful na siya nga tao because nagakabuhi isa sa double cross. Double crosson ka niya. Imo makita iya nga. Kagdayon, imo makita iya switik. Dayon, impostor. Magikon kaniya. Ang imo makita, hindi na amo siya. Everybody say amen. Pareha sa magikiro, imo makita iya, ang gitawag iya, ang papel, himuon kwarta. Hindi bala? Lipay ka nga ang papel na himu kwarta. Pero ang imo gilantaw nga papel nga nahimo nga kwarta, hindi na amo. Kay kwarta gina nga tuod, gilipat ka lang sa iya kamot. Kagdayon, that is truth is all about.
Amo na nga sa arrangement sini, sa textual nga arrangement, kung imo makita, speaking the truth. Dayon ikaduha, in love. Kag ako kung kaisa sini, as a pastor, makasala ko sini. Kay may kamatuuran kung kaisa nga makita mo, nga hindi na amo. Hindi bala kung may makita kang hindi amo, garia ka? Hindi bala? Galalain ka? Kagdayon, hindi ka nakahambal paagi sa gugma. Everybody say, hindi bala? Ang imo ihambal pangakig na to kay gidouble cross ka na, iya kagitinuntuhan. Ito says, speaking the truth in love, it takes sacrifice. Palpakan na ito na Ginoo. Hindi nilawag-lawag mo. Bisan sa magtiayon. Kung hindi na amo ang gitawag gihimo sa imo asawa, imo makita iya. Posible nga ang magagawa sa imo baba, hindi na pagigugmay. Everybody say man. Ang amune ang gitawag pinakadako nga sala sa mga nagawali sa pulpito. Nga may mga bata nga nagbato sa ginikanan, tuki kamatuuran ang ginhambal sa ginikanan. Right? Ginikanan na namo. Hindi na sa gusto nga mabiktima sa deceit, sa daya ang iya bata. But because of the problem, nga diin ang paghambal sa kamatuoran, way ginhambal nga gin asinan, ginbitsinan sa gugma, will create chaos. Everybody say amen. What we are dealing for is reality. Hindi na ta gitawag yang magdeal pa ta sa ilusyon. Hindi na ta magdeal sinang gitawag ya haka-haka lang. Abi mo lang ini nga simbahan imo makita ya. Nakita na kon nga sa bilog nga Universal Church of Christ, sa mga Baptist nga mga simbahan, sa mga Pentecostal nga mga simbahan, isa lang ang nakita nila sa aton. Amo na nga magsakit gid akong buot kung makita na kon ang hindi mainampuon nga mga upod naton di sa simbahan. Hindi mapinuasahon nga upod naton sa simbahan. Hindi mangin mapinalapiton sa pag-upod sa simbahan. Kaya ang nakita lang nga reality sa aton utod kagabyan, bisan paghapon sa kasal. Ang nakita na hindi ang aton kamanggaranon. Hindi ang aton gitawag ka edukado. Ang ilan nakita diri nga may mga tao diri nga nagampo nga di nasubong sila to simbahan. Una tao bala na. Bisan ang saguwa na to nga mga utod, gapangusisa. Ano na ang nagakatabo diri sa aton? Nga, ang aton trademark diri, ang bitra kag pundisyon sa sining nga simbahan, amugid ang pagpalapit sa Dios. Sabi mo lang, ang aton praise and worship karon nga gadlagad-lagan ta, nga gasaot-saot ta. To kay mo makita may nagpuasa kag nangamuyo nga Ginoo mangin matahaw man simba sa sining nga Domingo. It is a reality. Amo ganina nga imo makita ya sa panahon nga kita ya ang aton grupo na ang magdumala, ang aton grupo na ang tahasan. Imo makita may kitog may kakunyag bala. May kakunyag bala nga din imo makita panahon sa presentasyon, may malip up nga mga tagipusoon nga nagakaluya, may mga gitawag mga na-discourage nga nag-isog sa pagpangalagad sa Ginoo, may mga nagmasakiton nga din sa tunga sa ila gitawag ya balatian, padayon nga nag-alagad hantod sa katapusan sa ila kabuhi. And that is the mystery kung ikaw magtapik sa Ginoo. Truth is never, pasaon na to, truth is never to sacrifice to so-called principle. Kung kaysa imo makita, hindi ka kasugid sa kamatuoran, kung kaya imo makita, amiguhay ka mo. Right? And that is the problem. Hindi ka kasugid. Biyanay ka mo, gakaon ka mo, upod ka mo, gapang duha-duha kagid sa pagsugid. Pero masugid mo ni ang kamatuoran, bisang abyanay ka mo. Kung ang imo pagsugid, imo ginbitsinan kagin butangan sing paghigugma. Nga, nagpaintindi na nga sa imo pagsugid ya sa kamatuoran, concern ka sa iya.
Hindi ka gusto nga malaglag siya. You're aptering for their welfare. Abyan ni mo siya, pabayaan ni mo siya nga malaglag. Abyan mo siya, pabayaan mo siya nga mapriso sa Cebu. Pabayaan mo siya nga din imo makita magmasakit tungod sa sobrang nga tabako kag sobrang nga inom. Sobrang nga pulaw sa madyong. Malipay ka man nga kung mapatay siya. Way kagid gi-contribute pagsiling si Brad. Lisua ang imo agud maglawig ang imo kabuhi. Everybody say amen. Amo na nga imo makita, truth is never sacrificed to so-called principle, yet it is to be maintained in love. To be maintained in love. Truth in words and acts. Love in manner and spirit as a Christian rule. Rule ni. Kaya imo makita mo ning diferensya na to, nabi mo lang mo ning gihibian na kon. Hindi na ko magsiling sa inyo nga. Hindi na ko magsiling sa inyo nga ipalit pa na kon sa inyo. Amo ning problema sa mga pastor. May mga masakit nga mga butang nga mabatian niya. Everybody say amen. Ako nagpati nga diri sa aton, hindi tanan believe sa akon mo. Kung magpati ko nga, believe ka mo tanan, makabati ko nga hindi maayo, maglalain ko. I am not for everyone. Ako nga inyo pastor, I am for someone nga diin, sa mga tao nga nakakita sa kausa sa sining nga simbahan. Palakpakan na ito na Ginoo. Wala ito na. Maintain. Ano ang Ephesians chapter 4? Verse 21, basahon na ito. Hindi bala, basahon ta. Hindi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus? Basko kunta. Hindi bala nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus kag tungod nga kamo ara sa iya. Gitudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Wow. Just repeat it. Hindi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus. Hindi ka gitawag yung mga Kristohanon kuno ka nahibalaan parte sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo sini. Bisan pila ka nakatuig sa simbahan kung waay ka nahibalaan parte kay Jesus, you remain as pagan. Kag dayon imo makita kag tungod nga kamo ara sa iya. Tungod kay ara ta kay Kristo Jesus, gitudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya. Hindi ka matuuran nga ara sa reliyon. Hindi ka matuuran nga ara sa eskwelahan. Kamatuuran sa kabuhi nga imo gitapikan. Palakpakan na to ang Ginoo sini. Saan ka klaro niya? Amo na nga imo makita kung imo tan-awon makadto kita sa 24. Ipakita ninyo, ha? Basahon ta, ipakita niyo nga ginbag-o kamo sang Dios kay ginhatagan sing kabuhi nga pariho sa iya. Palakpakan na to. Ano nga kabuhi nga ginhatag sa imo? Pariho sa imo ginikanan? Kung pariho sa ginikanan ang ginhatag sa imo, ang ginikanan mo makasasala, way kagid kaayuhan. Kakaayuhan. Ang ginhatag sa imo nga kabuhi sa anak sa Dios nga napatay gilubong kang nabanhaw para sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Ipakita, basahon ta, ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios. Sabi mo lang ang pinakatahong nga mapakita nimo nga hindi tanan nga nagliwat. Pero may ginliwat. Palakpakan na to na Ginoo sini. Hindi tanan nga gulpi. In the area, in the pursuit of serving God, brothers and sisters, there is no such things as automatic. Wala. Muagi ka sa proseso. Kagdayon, kaginhatagan sing kabuhi nga pariho sa iya. Ito sis kung magtapik ka sa iya, mapariho ka sa iya. Palakpakan na to na Ginoo sini. Amo ganina nga ang gitawag extreme mystical unity nga may mga tao karon nga nag-angkon na nga sila Dios tungod kay imo makita
kulang sa paghangop, ano ang balaod kag limitasyon sa imo pagtapik sa iya. Sa magtapik ka siya, hindi ka mangin Diyos para sa iya. Kay maduha na kamo ka Diyos. Amo ganina nga may nagangkon-angkon nga siya na ang Diyos tanawa karon sige panago, gipriso na, nanago na sa Davao. No. Napulo ni katawo nga nag-angkon nga sila Diyos puro gid nakaangkon sing gitawag miserable nga kabuhi. Ara sa record na kon. Isa sini Pilipino. Duha sini Pilipino. Isa sa Davao, isa pod sa gitawag dira sa Surigao. Nga, may limitasyon ni. Mapariya kasi sa kinaiya, pero hindi ka mapariya siya nga Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang pagka-Diyos, nagakamasa ka lang, nag-enjoy ka lang sa supply niya nga sa iya pagka-Diyos, sa iya pagtapik sa imo. Para sistema I would like to have gamiton na kon ang ilustrasyon. Parehas mala sa kay lalin, kay tutaro, kay gitawag ya kay dahilin. Ga-enjoy si lalin sa blessing sa iya mga ginikanan. Sa kinabudlayan siya ginikanan. Pero si lalin, hindi na amos tarok. Si lalin, hindi si dahilin. Kaangay sina. Nga kung magtapi ka sa Diyos, imo makita iya, tandaan mo na, tanan nga benepisyo makuha mo, pero hindi ka mag-evolve subo nga Diyos. Pagpagkan na ito na Ginoo. Siya ang source, siya ang supplier, siya ang maintenance sa imo kabuhi. Amo na ang pariyo sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Abi mo lang sa nagaidog ang organisasyon kag simbahan. Hindi ginapadumdum gi ko sa Ginoo sini. Hambal bala. Totoo gid ang Ginoo sini. Way sa nagamit sa Hudiyo, way sa nagamit word nga hintil. Wala. Anong hambal niya sa Mikias? Gipakita na sa imo utaw. Gipakita na sa imo. Kung ano ang gikinahanglan sa Dios sa imo. Maghimo kasing matarong, maghigugma ka sa kaluoy, kag maglakat ka nga mapainobsanon upod sa imo Dios. Palpakan na ito lagi. Ipakita na sa aton. Amo na ngay mo makita sa tagsa in every movement, in every increase sa aton kabuhi. Kinanglan, must be grounded in the three immortal principle. To do what is right. To love mercy and to walk humbly with your God. Nga, maluoy ka sa bagay kaluyan. Palpakan na ito na Ginoo. Abi mo lang, makita na kon ang tao, Kristohanon, bisan di Kristohanon, nga, maluluyon bala sa nagkinahanglan. Makasiling ko, malapit din nga tao sa pagkakristohano. Everybody say amen. Nga, ibo makita iya, ara sa iya ang kinaiya sa Diyos. Inang makabatyag ka sa mga makaluluoy, imo makita ara ang kinaiya sa Diyos sa imo. Kakun ara ganin ang kinaiya sa Diyos sa imo, amo na nga kinaiya nga way limitasyon ang pagpanalangin kag pagpakamayo sa Ginoo. Amo na nga what we are doing sa sining nga simbahan, wala taga solicit. Even pagpabati-bati, gani, way tasina. Ang aton dire, tanduganay lang. Nga, kung imo paamuton ang tao, nga gitawag mag-violate sa principle sa righteousness, nga maglantaw siya nga daw, hindi na maayo ang imo ginhimo, mag-violate sa principle sa mercy, kag then mag-violate sa principle sa gitawag humbleness. Ang resulta sinakumod, reklamo, kag kasamok. Pero kung nag-respond siya, nga di naghalin sa iya, tagipusuon. Amo na nga bisan ang paghatag sa ikapulo. Anong hambal ni Ginisos? Alaot ka mo nga mga parisiyos kag mga eskribas, kag ginakuhaan nyo ang sing ikapulo, bisan pa ang mga utanon, ang mga anis,
Nalimtan ninyo siling pa ni Ginisos ang pinakaimportante nga butang sa kasuguan nga amo ang pagkamatarong kaluoy kag hustisya. Nga subong sini. Maghatag ka ikapulo, nga gipilit ka, hindi ka na maghatag. Naghatag ka ikapulo to kay naluoy ka sa hilikoton sa Dios. Palpakan na to naghatag ka ikapulo to kay may mga katawan sa Dios nga din imo makita nagapaabot sa pagkaon nga din wala sing pagkaon sa ilang balay. And that is righteousness. Naluoy ka nga din imo makita ya, naluoy ka nga din imo makita, nagadumdum ka nga imo makita, nagakaon ka maayo sa imo balay, nagainom kasing kape sa imo balay, nagainom kasing gata sa imo balay, kag madumduman mo nga din, si pastor to, ang akon mga gitawag yang mga, ang mga small group leaders to namon, nagainom bala kag nagakaon sini. And that is the mystery of mercy. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga ang hambal sa Biblia, kung ini, imo makita ang paghatag, regulated sa righteousness, sa mercy, kag sa gitawag kumpasyon, waay sing butang nga idumili sa Dios nga din hindi nimo mapuslan. Palagpakan na ito na Ginoo. Everything will be provided. Nga, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Palagpakan na ito na Ginoo. Kag dayon, amo ni, let us proceed. Grew up. Ha? Kung ang sequence sa teksto ya, kung imo lang taong dire sa arrangement naton sa gitawag yang speaking the truth in love. Karon amo na ni, kung ara na ning duha, ara ang pagtubo. Everybody say amen. Kabalo ba kamo ang pagtubo? It is a silent movement. Do hindi mo parang ang bata nagtubo na. Everybody say amen. Hindi na mo madiparan, nga din imo makita ang imo gitanom nga bulak, naghumot na. Hindi na mo madiparan ang imo gitanom, imo makita nagtaas na. Ito sis ang pagtubo, it is a silent. Everybody say amen. Hindi ni kay gitawag yang nga magtanom kasing magkuan ka gitawag yang nga magsagod kasing sapat pirmi ni sa gasinggit. Hindi. Pakauna lang kay magtubo na siya. Everybody say amen. Imo makita ya from the state of children to the full-grown men. Halin sa gitawag sa gamay na siya, magtubo na siya. Ulan tawa pala ni, ang mga ginikanan nga may magpatubo sa kabataan, halin pa sa bata, gisagud, hantos pagdako, hantos sa gitawag. Sa nagtubo na kag na yun, naka-eskwela na. Kaangay sa tanong, nagbunga na. Sino ang unang nakakaon sa bunga? Ang ginikanan. Everybody say amen. Wala to, wala na. May isa ko ka, imo makita iya. Kilala sa Janay. Kag, ang iban sina, ari di sa, nakagipangasawa diri sa Cadiz, hindi lang ko isugid ang pamilya. Imo makita, grabe ang utang. Minilyon ang utang sa gitawag yung PNB. Hindi nakabutwa. Pero sa ang kabataan, gisagod niya, nagkadto sa Germany. Pagdayon, imo makita iya nga, nakakuha dito sing, nangin manager sa California Hotel. Abi mo lang, singganan lang ang amay, daddy, ipasuma tanan ang utang sa aton sa bangko kay bayaran na itong tanan. Napatay ang akong amigo nga way utang. Nga, gipatubo niya iya kabataan sa insakto nga pagpatubo, palagpakan na ito. Gipatubo niya sa pagkakristohanon. Di ko nang isa kabata magtubo nga kristohanon, gitudluan mo na nga hindi magdinalo. Gitudluan ni mo na siya nga magbalos sa iya ginikanan. Di mo makita, what is done for other, He will do for us. Oh, tanawa si Stephanie, gipatubo nila ni Sister Marilo kag ni Brother So sa pag-alhagad nga kuan. Tanawa, ang bunga karon. Ito pala. Siya ka tao.
Hindi bala. There is growth only in the spiritually alive, not in the dead. Hindi ka, amasiling ka nga way man di katubo nga tao, basi patay na sa espiritu. Kaya kung patay na sa espiritu, bisan ibo pa na dalon sa simbahan, hindi na kaintindi. Kaya iya maintindihan sina, ang iya dala sa iya pagkatao nga mindset. Ito sis, imo makita paghambal sa paghambal sa Episo Kapitulo 2, sa una mga patay kamo, pero kung inbuhi na kamo, hindi kamo mapuslan. Hindi kamo magtubo. Budlay patubuon ang patay sa espiritu, hindi na magtubo. Bisan dalon pa na nimo sa simbahan. Uway na sa interes sa gitawag ya pulong sa Dios, silpon ang iya interes na. Dalon nimo sa thanksgiving, hindi na sa interesado suwali, kaon ang iya interes sina. Nga, patay sa espiritu mo. He is not born from above. Amo na gitawag ka born again, katungod kay imo makita ginbuhi ka sa kamatayon halin sa sala. Kagdan ang prompting nga diin gitawag gibutang sa Ginoo sa imo sa sulod sa pagpangita sa Dios, ginbuhi sa Dios kag dira ka patubuon sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Okay, sa amo na kita nga Kristohanon. Way tagakaon sa pulong sa Dios. Imo makita gipakaon tas pulong sa Dios, way tagakaon pangamuyo. Amo na nga mabatyagan na tunoy tagatubo. Amo na nga ang rason tihik, kuripot. Nagpaintindi subong sina. Kaya kung magtubo kaya, kinahanglan ka magkaon. Palakpakan na ito na Ginoo ni. Kung magtubo ka sa spiritual, mukaon ka sa pagpangamuyo, mukaon ka sa pagpuasa, mukaon ka sa pagsimba, mukaon ka sa pagpamalandong. Everybody say amen. Dayon. Kagkun malambot, basahon na ito na, kagkun malambot na naton ini, kung magtubo ka na, kung malambot na ito, hindi na kita pariyo sa bata. Nga, na madala sa nagkalaylay nga mga pagpanudlo sa mga tao nga nagadaya kang nagabali sa kamatuoran. Hindi ka na butterfly Christian. Nga karong nga Domingo, Sabadista ka, pagkadason Katoliko ka naman, pagkadason Baptist ka naman. Imo makita hindi ka na madayaan. Tungkol kay ang imo ginhimo, plastado, tungkol kay parte na sa imo pagtubo, kay kung magtubo ka, naka-eksperyensya ka. Palagpakan na ito na Ginoo sila. Everybody say amen. Ang problema sa Kristohanon, kung way sa ka-eksperyensya. Kag ang problema sa Kristohanon, kung di sa maka-eksperyensya, sing kalipay labaw sa sala. Palagpakan na ito na Ginoo sila. Oo. Kung ang problema sa Kristohanon, hindi sa ka-experience sa gahom sa Dios, labaw kay sa kapigadon. Tungkay maulipo na siya. Panahon sa pag-abot sa problema, under na sa governance control sa problema. Kag dayon imo makita, lasakon na sa problema, tapakon na sa problema, hangtod nga madulaan sa singkusog sa pag-alagad. Pero kung ang isa ka tawo nga din imo makita natudluan, panahon sa kalisdanan, hindi na siya mag-una sa tao. Mapalapit na sa Dios, kag ang Dios mag-arrange sa mga tao nga magbulig sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Kay kunoy kapag atubo, pag abot sa kapigaduhon nimo, ang imo din mapinsaran, ang may kwarta, ato kadayon, hulam kadayon, ngutang kadayon, kag kalabanan ang imo mabatian, hindi, pigado, kagwala. Pero kung nagtubo ka na, imo makita nangamuyo kadaan sa Ginoo, kag dayon ginlid sa Ginoo kasi na nga tao, sa gadalang-dalang ka pa, imo makita masiling na nga din imo makita anong gikinahanglan mo, kag everything will be provided. Palakpakan na to na Ginoo. Natawa pala na, ini kay ko na, why na ta sa unreality? Lantaw sa kaso ni Stephen. Kadamo sa gipalapitan. Pero, amo bala ang
gitalana sa Ginoo nga mag-provide. Bisan pa, kung makasarang na siya, bisan kapablin na siya, kung hindi na siya ang gidesign sa Ginoo nga gamiton, hindi na siya magamit. Everybody say, pero lang tawa. Nagkadto sa prayer mountain, nagpuasa. Na, ang upod lang po gali nila, ang nag-provide. Pagpagan na ito na Ginoo sila. Ito sis nga, ara lang. Ito sis kung ang Ginoo, ara ka sa Ginoo, posible nga ang way ni mo dali parahe, amo na po na ang gamiton sa Ginoo. Pagpagan na ito na Ginoo sila. Wala ito na. Hindi ka na. Wala ito ng kung bata, imo makita, ginaululuhan mo lang pirmi. Kag sa Christianity, kalabanan sila. Hapit na mapatay. Huwag na mga ngipon, pero bata lang yapon. Everybody say amen. Humok magsunggod. Na palaaway. Amo man ang bata. Everybody say amen. Oh. Amo ng bata, ginayas bata. Bagay ni mo ululuhan na pirmi. Kung malambot na naton ini, kung magtubo ka na, hindi na kita pareho sa bata nga na madala sa nagkalail nga mga pagpanudlo sa mga tao nga nagadaya ka nagabali sa kamaturan. Hindi ka na mainto to kay may turo knowledge ka na sa scriptures. Imo makita, ako papatihon nga impierno. Akon siya gihambalan. Inkubrad. Diin man ang matuod. Ang imo libro, kay gitagan niya ko libro, gibasa na kon. Just imagine siya libro ya. Hades, Grib, Cemetery, convey meaning as hill. As Grib, hill, Gehenna, Hades, convey meaning as Grib. Ang impierno kuno, ang Hades, ang Gehenna, isa lang ng meaning, lulubngan lang na, minteriyo lang na. Di pagkita ay namon, balik siya. Kung iusisa ko nabasang libro, basa na ko libro ya. Ikubrad may something na na-confuse ko. Nga hindi magkasinanto sa kamatuuran eh. Kasi di man porsyon. Iko diri, salyok. Anong hambal sa Biblia? Napatay ang manggaranon kag nagkadto sa Hades, kag naganto sa kalayo. Ang imo libro, ang Hades kag Hell, way kalayo. Sa Biblia may kalayo. Di man tuod sini. Ang imo libro kung ang pulong sa Dios. Sila siya figurative na. Hindi na tuod nga kalayo. Ikaw amo na na diferensya. Di na ni amo. Ang may kalayo, himuon ni mo nga way kalayo. Kag ang way kalayo, himuon ni mo nga kuan. Di na ni amo. Ito hindi ka na madayaan. Palagpakan na ito na Ginoo sini, palagpakan na ito na Ginoo sini. Pero kung gitawag iya nga, waay ka turo knowledge sa Dios, pag abot dire, singganong ka lang dayon. Brad, kamusta mang bautismo mo? O, ano man? Gibautismohan ka sa ngalan sa amay, sa anak kag hindi na amo nga bautismo. Liwaton ta ka bautismo. In Jesus' name. Amo na nga kasi ta bautismo, imo makita aton gimit lang gid nga diin ako magabautismo sa imo sa ngalan sa amay, sa anak nga amo si Kristo Jesus kag sa Espiritu Santo. Tandaan mo ni nga din imo makita nga nagadaya kag nagabali sa kamaturan. Dayon pa dayon. Nari na. Gani tungod kay dugay na kita nga nagtuo. May bayaan ka. Kag magpadayon kita sa madalom kapag panudlo. Amo na ning mystical union. Palagpakan na ito na Ginoo. Dayon imo makita, hindi na kita magbalik-balik. Ang parte sa paghinulsol kag pagbiya sa wala isipulos ng mga buhat kag parte sa pagtuo. Pero siling pa ni Apostol Paul, himuon tani kung gitugot sa Dios. Pabiyaon ka. Magsige ka na lang, magsige ka lang hinulsol. Amo na nga, kasi gitawag Domingo. Amo na nga, sa tradisyonal may kumpisyonalan. Sige ka lang hinulsol. Amo na kinahanglan, gid may pagtubo. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kinalang may pagtubo. Dayon.
imo gid question nun, diin ka na karon. Ano ang akong natikang sa tong nagligad nga tuig kag karon? Ano ang akong pagkakristohan nung karon kag sa nagligad nga tuig? Everybody say na. Dayon, ano gani? Padayon ta? Unto Him. Magtubo ka sa imo pag-upod sa iya. Palapagkan na ito na Ginoo sini. Hindi ka magtubo sa imo kaugalingon. Kay mangin kanseros ka sa iglesia. Everybody say amen. Wala tawa bala na, imo makita iya nga, imo makita iya kung hindi ta gitawag iya nga, kung hindi ta gitawag iya, gitawag la sensitive bala, imo makita, makapuasa kasi gitawag iya ka taas-taas, imo makita ang paglantaw nimo sa iban nga, way kapuasa sing para sa imo, nubo na ang iya pag-alagad. Hindi. Nga. Nangin superior ka sa iya. Kung kay isa mo nang gitawag superiority complex, nga diin kung may matunan ka, may ma-experiensyahan ka, daw, imo makita iya daw, butungon na nimong iban, kag dayon nakasala na sig immortal nga sala, kundi magsunod sa imo. Nga. Nga ni. Tungod kay imo makita iya nga, tandaan mo na nga nagtubo ka dira sa iya. Nagpaintindi kung gusto nimo patubuon ng iban, itugyan nimo sa iya nga nagpatubo pud sa imo. Pagpagkan na to na Ginoo sini, iampo mo siya. Nga ang iya malambot mo, malambot niya. Kag amo ni problema sa gitawag niya, amo ni problema kung kaisa sa simbahan. Nga imo makita nagtubo na lang sing tag-isa-isa. Kag dayon nangin kanseros. What is cancer? Namangkot ko. Ano ning cancer? Kung ano ning cancer raw? Nga gikahlukan magini. Gali kay ang cancer, isa na kasil sa imo kanserosil. Nga din, magtubo lang na siya independente sa governance control sa lawas. Kagdan sa pagtubo niya, destroyo niya ang lawas. Amo na nga kung imo ginakimotherapy nga ginapatay na siya. Agod nga hindi siya maglaglag sa lawas. Kay balobla ka mo, sa simbahan imo makita, kung hindi ta gitawag aware, imo makita mangin kanseros ta nga membro. Nga gusto naton gubon ang grupo, gusto naton gubon ang simbahan, kay gusto ta nga ang simbahan maghimo suno sa aton gusto. Everybody say amen. Nga may mga tao nga din imo makita, hantod karon way na plaster, sige pangita simbahan. Nga, imo makita ang gipangita sina nga simbahan nga makamit sa iya diman. Nangita na sa simbahan nga ang iya gusto ang matuman. Everybody say amen. Amo na nga kung hindi na siya matudluan, mapatay na lang na siya nga butterfly Christian nga nagsige lumpat-lumpat simbahan tungod kay imo makita gusto siya nga ang iya gusto among tumanon sa simbahan, hindi kay ang simbahan amo ang iya tumanon. Pagpakan na to na Ginoo sin. Pero kita lain, way tagapatuman sa rule sa simbahan, ang kita magtubo dira kay Kristo Jesus, tungod kay dira kay Kristo Jesus mangin isa ta kalawas upod sa iya. Everybody say amen. Amo na nga kung magtubo, kakwestiyonon nimo, nagtubo ka bala sa imo pag-struggle? Nagtubo ka bala tong kay damo ka na nakita sa Facebook? Damo ka na nakita sa YouTube? Kagdayon imo makita gusto nimo nga imo testingan sa simbahan nga din ara ka? Nga way pagani nimo na testingi sa imo kaugalingon? Way pagani nimo na natilawi? Do not what you do not eat, give not to other. Hindi ganito mo makaon, hindi pag-ibanghatag sa iban. Kung hindi mo na nakaon, hindi po na makaon sa iban. Tistingan anay nimo.
Si Kristo Jesus lain. Siya ang medisina sa aton kabuhi. I would like to emphasize ini nga truth. Siya ang bulong. Hindi bala? Siya ang bulong sa aton mga pag-antos. Siya ang bulong sa aton balatian. Siya ang bulong sa aton kapigaduhon. Nga, anong sinay siya? Nangin pigado siya, agud manggarano, mangin manggaranon kita. Entonces, bulong siya, pero siya ang nag-una tumar sa medisina. Palpakan na ito na Ginoo. Siya una napatay. Siya una gigutom, siya una ginuhaw. Nagpaintindi, iya gitumar una ang medisina, anti si pagkaon sa aton. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Why trial and error? Amo na nga kung magpapik ka siya, kumpleto ang iya i-provide sa aton. Palakpakan na ito na Ginoo sini. We must be aware about this truth. Now, so as to become more and more incorporated and attached with Christ and become one with Him. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Oneness with Christ. Amo ning aton. Bisan dita maglakat sini. Mulakat to, manuglakat na po sa New Zealand ning aton utod. Palihog tindog ter. Pasalamat sa kadalagan sa Ginoo dito si sister. Oh. Napalakpakan na ito na Ginoo sini. Oh, natingala ang iban. Kadugay ng ulo eskwela, pero huwag pagkakuan dito sa New Zealand. Pero ini bago lang. Nga, ang Ginoo yakon maghatag, hindi kadugayon. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Kung makita ka nga isakto ang imo tagipusoon, bisan pa 1,000 ka demonyo magpugong sa imo, hindi nakapugong sa imo promosyon. Tungod kay promotion came not from the west, nor from the east, but from the Lord. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Dayon, padayon. Ang to Him, dihid. Siya ang ulo eh. Amo na nga, sa iglesia ya, kung may magpaulo-ulo, there is something happen in his head. When you make a person a head of the committee, there is something happen in his head. Kung imuon mo siya nga leader, kag mayin pangulo, may matabo na siya ulo, magsaka ang hangin niya. Everybody say amen. Nga, imo makita, hindi na ito maagaw ang being ihid. Magtubo ta nga mag-agad ta sa direction sa hid. Everybody say amen. Amo na nga, hindi na ito makuha ang principle of prayer. Hindi na ito makuha ang principle of gitawag fasting. Hindi na ito makuha ang principle sa pagpulaw. Tungod kay ina nga mga butang, hindi lang kay gusto ta nga mudawat sa mga aton gikinahanglan, gusto na sabton sa Ginoo ato prayer. Kundi mangin sensitive ta ano ang leading sa head. Palakpakan na to na Ginoo saya. Ara siyang wisdom. Ara siyang direksyon. Abi mo lang imo makita kung gitawag yaway na gani direksyon, duha lang kabutang, mata lang ka kag madiskaril ka. Kag amo nang aton kung kaisa. Nagkadiskaril na ta. Kagkabudlay ako nagpati nga din ang city nga train sang una. Imo makita iya, pinakabudlay kung madiskaril. Nga imo makita bilog nga puwersa sa gitawag operator. Kag sa mga gitawag yang mga brickman. Imo makita iya, purti kabudlay pa sa kaon ng city. Makita niyo na sa kon. Abi mo lang pila ng bugat sina 75 tolinadas. Kung madiskaril. Kung sa aton kabuhi amo ni, nagbugat na ang aton pagpangalagad. Damo na ta nahibalan. Kagbudlay ta pa sa kaon liwat kung madiskaril ta. Palpakan na ito na Ginoo sini. Budlay ta pa sa kaon. Amo na ba sila grabe nang natunan akon, grabe na nang hibalan akon. Pero imo makita, bantay ka, kay basi madiskaril ka. Kay pagka-diskaril mo, budlay ka iuli. Na, budlay ka iuli. Kung kaysa mo ng kabuhi na ito mo. Na, nga kinahanglan magtubo ta, nga nag-angot sa hid. Kaya kung nag-angot ta sa hid, tandaan ninyo, hindi kagid magpatikal. Dito sa gitawag sa, ako na ni-remind sa inyo, ay ko gabinutig. Dito sa gitawag yang bulingan. Gidugangan ta sa Ginoo sing tao dito nga way nag-witness. Ining duha ka magtiayon. Pagka na ito na Ginoo. Kuan lang ni. Ining walk-in customer lang ni. Na. Pero before sa to, sugiran ta kamo.
Sa didto ta nga nagdayaw, imo makita sa nagsimba ta, nakita na ko na din, nagdamo ang tao. Pero hindi ko magsiling ang Ginoo naghambal because I'm not an extreme Pentecostal preacher. Ang impression lang sa sulod. Gipahibalogi ko sa Ginoo. Hindi ni imo mga tao. Ako ni gipauyatan lang sa imo. Amo na nga gahalong ko sa inyo. Gahalong ko sa inyo. Hindi ko gusto nga as a pastor, as a bishop sa bilog nga organisasyon to become a cruel taskmaster. Amo na ko kaisa kung gahambal ko diri sa gahisgot ko hubog-hubog, droga, panugal, gahibi ang akong tagipusoon sinatong kay. Hindi ko gusto nga mapatay ka mo. Nga subong sina ang inyo kabuhi. Everybody say amen. Amo nang tuod. Hindi ka mo mga tao ko. Mapatay ko upod sa inyo. Pero ang legacy dire nga may mabilin nga magapadayon sa pag-alagad. Bisan way na ta. Everybody say amen. Bisan way na ta. Bisan way na si Brad Rapi. Bisan way na si Landay. Bisan way na diri ang tanan nga mga leader sa small group. Way na diri mga kwan. Sila ni Brad Francis way na padayon nga may gibilin ta nga ini nga simbahan may nagadayaw. Pagpagkan na to na Ginoo. Ulit to. The work of grace. Na? Tandaan niyo. Pasahon ta. The work of grace upon the soul is a gradual work. Hindi ni gulpi. Gradual ni. Amo ganyan na masinig ka, naglambot man nga balatian sa ako, naglambot man nga problema, gulpi man hindi, gradual na nga nag-abot, kag sulbaron mo na, nga gradual man sa imo pag-alagad sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo sa niya. The work of grace upon the soul is a gradual work, and an increase of this in the exercise. Natandaan niyo na? An increase of this. Ang pagpatubo bala sini in the exercise of faith. Magtubo lang ni. Pag-exercise sa imo pagtuo. Hope, love, and spiritual knowledge is the growth in all things. Palapakan na ito ni. Gipatubo. Bisan balatian. Anong hambal sa Biblia? Ang Ginoo gatudlo sa aton paagi sa mga kasakitan kag sa mga balatian, may itudlo sa aton. Nga, gusto ang Ginoo nga mag-operate ning gitawag ya pagtuo, paglaom, paghigugma kag spiritual knowledge. Tukay kun ini mag-operate panahon sa kabudlayan nimo, panahon sa kapipitan, sa panahon sa mga pagsulay, imo makita ya kag ini imo ma-experiencehan, makasiling ka na. Siguro na ko kung may pagsulay nga mag-abot, salbar gihapon ko to, kay gisalbar na ko sa Ginoo. Salbaron ko karon, kag salbaron ko sa palabuton. Amo nang hindi ka matingala kung may problema ka. Nga imo makita, gusto sa Ginoo nga i-exercise ang imo pagtuo. Gusto sa Ginoo i-exercise ang imo paglaom. Nga din kung may gibatyag ka, hindi ka pa mapatay. Hindi ka pa mapatay. Nga, way pa ka na kumpleto mo. Kag isa sa mga butang nga din mo makita, kita ga masakita ako may gibatyag ko sa lawas. Pero kung hindi pa gani maghambal ang Ginoo nga mapatay ka, hindi pag una-una ha, palakpakan na to na Ginoo sa ni. Nga, kung kuwaon ka na sa Ginoo, pahayagan ka sa Ginoo, iya ka anak mo. Wala sing idumili kag ilimod sa Ginoo sa mga tao nga nag-alagad sa iya. Tested and proven na ni. Nga kung amaya sa dira nga, kwao na, mapatay na 3 ka adlaw, imo makita nagsiling sa, hindi na kunyo pagdala sa ospital. Hindi na kunyo pagdala. Way na napulos, gagasto-gasto na lang, kwao na ko sa Ginoo. Kung nga, imo makita, kagabi, ang Ginoo nagpahayag na sa akon, nga nagsaka ko sa lubi, pero di na ko kapanahon. Ito sis, kung ikaw may gibatyag sa lawas, way pagani ang Ginoo, nag-reveal nga kwaong ka, hindi. Just sino to that. Nga, kung mang Ginoo mag-reveal na, siya na ang nagbuot sa imo kabuhi. The God gave it, and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon. Padayon ta. Gipadalom sa Dios, ginpaidalom basahon ta. Ginpaidalom sa Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Kristo. Ti mula na.
Bas kugunta, ginpaidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Kristo. Kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga mga butang agud mabuligan niya ang iglesia. Palakpakan nato na Ginoo sini. Gihimo siya nga pangulo agud mabuligan ta. We are the member of the body of Christ. Palakpakan nato na Ginoo sini. Gihimo tanaw na. Ginpaidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Kristo. Amo na pagsilin ni Kristo, ang tanan nga gahom sa langit kag sa luta, nag-ari na sa akon. Lakat kamo, kag tudluin nyo ang mga tao, kag bautismo sila sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu. Kag ako magaupod sa inyo hangtod sa katapusan sa panahon. Palakpakan na to na Ginoo. Ubdan ka sa Ginoo. O giubdan ka sa Ginoo sa imo pagkakristohanon. Giubdan ka sa Ginoo sa dira nga nagkristohanon ka na ka nag-alagad ka nagsimba. Ubdan ka sa Ginoo to sa imo kamatayon. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi kanya pagpabayaan. Waay pa sing gipabayaan sa Dios. Waay pa mga tao nga gipabayaan sa Dios nga nang matutom sa iya. Wala pa. Wala gi. Hindi sa para sa yawa. Ang yawa iya lain. Katapusan si paon ka sa yawa. Waay ginsipa ang Ginoo. Si Moises ang naglubong ang Ginoo. Amo nang pinakatahom sa Ginoo. Dayon, we must speak the truth. Balik ta sa Easy English Translation. Basahan ta. We must speak the truth with love. Then we shall grow up into Christ who is the head of the body. Palakpakan na to na Ginoo. Sabi mo lang, may ara pa? Except Christian faith is revealed as a means of bringing us men back to love. Ano ang Kristohanon nga pagtuo? Ang Kristohanon nga pagtuo, amo ni nga pabalikon ang mga tao pagkadto sa paghigugma sa Dios. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga ginakot pirmi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Pasahon ta. The apostasy. Tunogon ta. The apostasy of men. Ano ning pagkatalang sa tao? Ang word nga apostasy. Natalang sa iniisakto nga pagpanudlo. The apostasy of men, baskugon ta, is wandering from love. Langin kitog nagtalang na siya tungod kay imo makita iya waay na sa ka-experience paghigugma. Nga may maghalin sa aton. May mga maghalin sa mga simbahan. Ano ang reklamo? Waay na sa ka-experience sa paghigugma. The way na nagmahal sa iya. As if nga he is poorly born in the top of the mountain. He is walking in the boulevards of the broken dreams. The apostasy of men is wandering from love. Kaya balublag ka mo. Bisan ka mo bal o madula ng gugma. Wandering na na. Kaya kung na naghigugma sa imo, mangita ka nga maghigugma sa imo. Everybody say amen. Kung hindi na maghigugma ang imo sa tanaw ka na dito sa iban nga, sino naghigugma? Magigugma sa iyo. The apostasy of men is wandering from love. The moral, repeat after me, the moral restoration to perfect love and a Christian faith is revealed as a means of restoring us to love. Ikaw ang restorer. Everybody say amen. Ikaw ang magpabatyag sa gugma sa Diyos. Yeah. Sabi mo lang, may isa kasimbahan nga, napatay ang pastor. Ang mga board of elders kag board of deacons nag-hire bago nga pastor. Tungod kay dako nga simbahan, damo ang aplikante. Pero may standard nga gisunod. Ano ni standard nga gisunod? Evaluaton sa mga board of elders kag sa mga board of deacon. Sino ang makapasar sa standard kag protocol? Abi mo lang ang testing sa ila. Dira na gipawali sila. Ang mga aplikante gipawali. Ang gihatag topic, impierno.
Impierno ang topic. Una nga nagwali, ikadlaw-kadlawan lang impierno. Ang ikaduha nga nagwali, gi-analyze ano ang impierno. Pero ang ikatatlo, hindi gitsulo dyan. Pero nagahibi sa paghisgot impierno. Nagakanugon sa tao nga magkadto sa impierno. Kagdayon, even siya nga nagwali, nagahandom siya nga iwali ang kamaturan agud hindi damo ang maimpierno. Sa pag-evaluate na, nagsiling ang mga elders. Hindi itong theologically expert. Hindi itong gapakadlaw-kadlaw sa aton sa impierno. Ini ang aton pilion nga pastor. Kay kita gali, hindi siya gusto nga kita rin nga, kita nga membro sa simbahan, maimpierno. Ginahibian ta niya sa Dios agud nga hindi ta maimpierno. Everybody say, amo nang speaking the truth in love. Because the moral restoration to perfect love and Christian faith is revealed as the means of restoring us to love. Nga ari ta diri, to kinakabatyag ta nga ang Dios nagigugma sa aton. Plapakan nato na gino. Nga ari ta diri, nga nag-alagad ta, nga gapulaw ta diri, gahigda ta diri, gadala ta diri sa aton ulunan kag banig. Gapuasa ta dito sa Prayer Mountain, tungod kay imo makita iya. Ang rason lang gid sini nga din imo makita, gusto ta nga aton mapadak-an, magtubo ang aton paghigugma sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Tungod padayon. Except as we speak the truth in love, we cannot expect to spread widely the knowledge of the truth. Kung hindi ta kabalo magplastar sa kamatuoran pagi sa paghigugma, hindi ta kapalapnag sa gitawag ya kamatuoran. Everybody say, amo ganina nga, lantawa bala nyo na nagwali dira sa merkado ay ko kay ako bilib ko sina nga mga tao nga nagwali. Kay iwali man kamatuoran. Pero may na-convert bala na wala. Dira ko. Natapos na lang, way ginagsiling mo dawat ko sa Ginoo. Nga, hala, tira sa palahubog, tira sa gituwag mga sugarol, hala, mulay sa sala. Wala padak ang solusyon. Nga ang makasasala, ang mga malauton, makapalapit tungod kay ang Diyos nagigugma sa ila. Nagahambal sa kamatuoran na, nga makalain ang inom, makalain ang sugal, makalain ang pagpamabay. Pero kung ihambal mo na, nga din imo makita, hindi paagi sa gugma. Ang ganansya sina nimo, imo makita iya, kaway. Na, kung amigo dra, nga ara gabaligya dra, iya gitabog ang nagwali. Nga imo makita naging kasamok para sa iya. Nagpaintindi, kinahanglan mahibalo ta. We must be wise. The duty of every Christian is to speak the truth in love. Palakpakan na ito na Ginoo. Duty na yan. Nga, padayon na. If we have no love, bas kukunta, if we have no love to Christ in our heart, is the greatest of all hypocrisies. Kung way kapag higugma sa Ginoo, sa sulod, amo nang pinakadako kagway na maglabaw nga pagpakuno-kuno nga matabo sa aton kabuhi. Everybody say man. Amo nang nga sa mga lagad, tao si saon tagit. May paghigugma naton sa Ginoo. E kung sugiran ta kamo makauturan, bisan ano ka kaluya, bisan ano ka gitawag ka pigaw, kung may nagpitik lang nga paghigugma sa sulod sa imo, madispunihan ka gid, pagpakan na to na Ginoo. Amo nang gitawag ya pinakadako nga sugo, ang paghigugma sa Dios. Ano ang pinakadako nga sala? Ang hindi paghigugma sa Dios, pagpakan na to na Ginoo sini. Hindi ang gitawag panugal, hindi ang gitawag yang pamabay, hindi ang gitawag siyabo, ang pinakadako nga sala. Ang pinakadako nga sala, kung way gapitik ang paghigugma sa Dios sa imo tagipusoon.
Kung nagasimba ka nga way paghigugma sa Dios. Kung nag-aalagad ka nga way paghigugma sa Dios. Kung nag-prayer meeting ka nga way paghigugma sa Dios. Kay kung ini madula, the greatest of all hypocrisies. Kag ang Ginoo nakakita sa imo tagipuso. Malimdan nimo ko, malimdan nimo imo tupad, pero hindi nimo malimdan ang Ginoo to kay nakakita ang Ginoo sa imo tagipuso. Kag kung nakita sa Ginoo sa imo tagipuso, ang paghigugma, hindi ka mabudlayan nga diin sa imo pagkabuhi sa sining nga kalibutan. Doktor yung gitso, paano siya na-convert? Uy, sa gi-convert, pastor? Sa nagmasakit siya? Nga din, nagsiling ang doktor nga, mapatay ka na, pila ka ng kabulan, gibisitahan siya sa young people. Nga din, gitawag ya Assemblies of God. Gibisitahan siya. Na, dayon, giplastar si Jesus. Pero nakita niya nga, imbis, hindi siya magpati, Hindu siya mo. Hindi siya magpati. Binlan siya Biblia. Basa siya, way manipulos ni. Puro man ni. Nagbasa sa Genesis, ang sa New Testament, ang Abraham bigat Isaac, ang Isaac. Na mga kwan man ni. Mga kaluluhan man ni. Daway sa interes. Pero ang nakapa-interes sa iya, sa bisitahan siya, ginauyatan siya, kag nagahibi ang yung people, Ginoo. Maluoy kasi ni nga tao, pabatyaga sa imo paghigugma. Ginabisitahan siya. Usay ka pulo panago siya, pero ginabisitahan siya. Time nag-abot, nagsiling siya. Sister, hindi ko magpati sa imo gitudlo, pero tungod sa imo, concern sa akon lang basahon ang pulong sa Diyos. Kag nangin Kristohanon siya. Nangin tao siya nga nag-uyat sing pinakadako nga simbahan sa bilog nga kalibutan nga nakalambot hapit 1 kamilyon. Kung waay babae nga diin gamiton sa Ginoo sa paghambal sa kamatuoran nga may concern kag may paghibi kag may pagpangamuyo, may yung gitso bala nga matawod di sa kalibutan, wala. Everybody say amen. Utod kagabihan, it is a challenge. Damo pa ang magkalataw dira sa ginharian sa Dios kung kita may paghigugma sa Dios.